pakita ko sa inyo kanina po, nandun ako. Ayan po pakita ko lang po sa inyo. Ang bayan ko'y tanging ikaw, Pilipinas kong mahal ang puso ko. Ayan, nandiyan po tayo kanina. Dahil, syempre po, susuportahan natin yan. Hindi lang po tayo puro bunganga dito. Kaya nga sabi ko sa inyo, hindi lang po dito puro vlog-vlog ka. Pakita natin na mahal natin ang ating Pilipina, ang ating bahal na Pilipinas. Hindi puro bunganga. Pinuntahan ko po yan kanina. Hindi ko naman po pinagyayabang. Ang sinasabi ko lang po, syempre po kailangan nating magsigaw, kailangan natin ipakayag na hindi po natin dapat kinukonsinti to. Diba? Oh. Buhay na sa iyong ibigay, ang muling ibang kalingkuran, ang laya mo'y papantayan, Pilipinas kong hirap. Oh, di ba? Ayan po yung ano natin kanina. Ayan po yung ano natin, kitang-kita niyo po, ito si Stephen Lee, andyan oh. Andiyan po si Stephen Lee, Tsaka lang ito pa po, ito po. Ito po. Po natin nasabi dahil po grabe yung pamupuli. Ma'am, may tanong ako. Ayan po, nagtanong ako kasi may tanong ako, late ako eh. Aray ko. Ay ko, ma'am, may tanong ako, late po ako eh. Anong mga sabi niyo, ma'am, na ito po yung nagpo-propose po si Tito Soto na persona ng grata. Pasensya na, nahuli ako. Oh, sabi ko, pasensya na po, nahuli ako. Traffic traffic. Nagrally na sila, Makati pa. Pag nag-traffic ka sa nagrally ka sa Makati, patay na. Gapang talaga eh. Aray ko. Pakinggan natin sagot ni ma'am. Ayun po, sinusuportahan po natin si Senator Tito Soto para sa persona ng grata kasi pag sinaktan ng Pilipino, sinaktan ng kaibigan natin. Diba, kaaway na rin natin yung sumakit sa kaibigan natin. Yun po, dapat lang po sa kanila yun. Ang bobo kasi, alam mo may kapitbahay ka, tabing bahay mo. O, sinabihan mo, huwag mo naman sakupin yung halamanan ko. Hindi nakinig sa'yo, ano mararamdaman mo? Aray ko. Ganun lang eh. May kapitbahay ka, kinukuha yung halamanan mo, sinasakop, anong mapipil mo, pagbabawalan mo, huwag ka dyan. Eh yung kapitbahay mo, anong ginawa? Binomba ka ng tubig. Oh, binomba ka ng kapitbahay mo ng tubig. Oh, pero ang realidad, anong ginagawa mo? Nagpapasensya ka lang. Kailangan nyo bang unawain yung ganun tao? Tapos bukod pa doon, yung kapitbahay mo, yung nambubomba sa'yo ng tubig, yung sumasakop ng halamanan mo, anong ginagawa? Binubungangaan ka pa. Binabaligtad ka pa, pinapalabas niya pa na ikaw ang nambubuli. Ano kaya mararamdaman nyo? Yung mga galit kayo, ganun din sa bansa natin. Maramdaman nyo yung galit. Dahil winawalang iya tayo, hindi. Putik kinampihan pa lang siya na senador na tanga. Aray ko. Dahil po grabe yung pamupuli nila, pag-water cannon sa PCG natin at yung pananakit nila sa mga mangingisda po ng Pilipino. Eh, dito, ma'am, sa siyam na senador na bumoto, anong masasabi niyo? Sa mga bumoto po na Sabi ni Ultra Trio, back and forth na lang tayo dito, nilaro tayo ng mga Duterte, February na naman, aso ng mga DDS nag-iingay habang tahimik na naman yung mga Saramaw. Totoo, tama. Hindi pumirma. Ayaw nilang paalisin. Love nilang mga hype sila. hindi po natin nasabi kung sila po ay may personal na nilanais para sa kanila, pansarili nila. Ayun po, nilagay po kayo dyan ng sambayan ng Pilipino. Gawin nyo po kung ano yung dapat yung gawin upang protektahan ng sambayan ng Pilipino. Tama, gawin nyo yung trabaho nyo. Hindi protektahan nyo yung banyaga. Anak ng... Di ba, ang nangyayari po ngayon, pinoprotektahan ng banyaga. Ba't mo protektahan yung banyaga? Kasi may pakinabang. Aray ko. Kaya mo pinoprotektahan yan. May pakinabang ka eh. Hindi mo protektahan yan kung wala kang pakinabang dahil mamumutawi sa'yo ang pagka-Pilipino mo. Ngayon, may pakinabang ka, hindi namin alam kung salapi ba yan o kakupalan, kaya pinagtatanggol mo. Ito ba? Dahil kong tanong, no? Hindi, ma'am, anong masasabi niyo dito na ano ba yung parang mas nasasaktan sila sa edited picture kaysa sa sundalo na putulan ng kamay? Ano masasabi niyo doon? Ayun po, patamaan kung sino patamaan. Oh. Yun. Kung doon nababaling yung attention mo, mali ka ng direksyon. Ibaling mo yung attention mo sa kung ano yung mas mahalaga, kung ano yung mas importante, at kung ano yung sino yung mas malaking tao
Oh. Sa tingin niyo po ba magkakagera daw? Kayo yung palabas nila eh. Ano man sabi niyo magkakagera daw? Pag nagkagera, kawawa daw yung mga OFW natin sa China. Yung mga narrative na mga, parang, lalo na yung DDS na mga tanga. Ano man sabi niyo? Kawawa din po tayo dito na sa Pilipinas dahil po wala naman po tayo mga magagandang armas. Yung mga sambayan po natin hindi po well educated sa armas dahil nga po kailangan lisensyado ka muna bago ka magkaroon ng armas. Kawawa din po tayo dito na sa Pilipinas dahil may mga pamilya din po sila dito. Wag naman po sana umabot po sa gera pero yung ganitong initiative po kasi pwede siyang magandong sa gera. Pero as much as possible sana hindi dahil kawawa naman po yung mga anak natin. Pero malayo naman, di ba? Malayo naman sa gera yan kasi sa edited picture magkakagera. Sa tingin niyo? Ayun po, pero po kasi, yun nga po, hindi tayo pwedeng lumaban ng dahas kasi ginamitan tayo ng dahas. Hanggat kaya nating daanin siya sa maayos, kagaya nito, makinig sila, i-acknowledge nila yung July 12 arbitrary tribunal ng West Philippine Sea sa Pilipino, wala namang bunda. Alam nyo, sa tutusin lang po, kailangan po kasi tayo mismo manguna, tinitindigan to. 'Di ba? Kasi, sa tutusin lang po, kung ganyan po, tayo mismo, hindi natin pinoprotektahan ng sarili natin. Pero, anong iisipin ng ibang mga bansa na iba sa atin? Putik, tutulungan namin kayo? Hindi nyo pinoprotektahan yung bansa nyo? 'Di ba? Hindi naman sinasabi natin umaasa tayo, pero tayo po ang manguna. Tayo po ang manguna na magprotekta sa ating bansa. Tayo po mismo eh. Tayo po. Ipakita natin na karapat-dapat tayo na isang Pilipino. Ipakita natin na tayo ay tumitindig para sa ating bayan. Hindi yung pinagtatanggol mo, dayuhan. Alam natin, matagal na panahon na yung mga usapin na ganyan. Pero ito po ngayon, bumabalik sa modernong panahon. At sa modernong panahon po, hindi pa rin tumitigil ang mga mananakop. At sa modernong panahon po, hindi pa rin tumitigil ang mga sakim, lalong grumabe at lalong sumakim. Alam mo, sa sobrang sakim, na-aching ako. 'Di ba? Pakita natin, hindi yun tayo mismo. Tayo mismo, pinagkakalulo natin yung ating bansa. Atin ang West Philippine Sea. Tama, Philip? O, ito si Stephen. Pakinggan nyo lang saglit. Ngayong araw po ay humarap, nagtungo, nagrally ang Filipino Student Guild Movement sa harap ng Chinese Embassy. Ano po ba ang nais nating ma-achieve dito? Simple lang po, ang kilalanin ng China ang karapatan natin sa West Philippine Sea. Dahil ngayon po, talagang nagiging mainit na po itong mga issue na to. Ang ilan na sa mga leader natin na nagsasalita o pinamumunuan ang pakikibakan natin para sa ating karapatan ay kanilang binubuli. Ang nakakalungkot lang po, may mga iba rin tayong mga opisyales ng gobyerno na mistulang kumakampi sa naratibo ng China. Hindi po maganda yun kasi sa lahat ng issue, ito pong West Philippine Sea, dito po tayo dapat nagkakampi ng mga Pilipino. Tama! Kasi teritoryo na po natin ang pinag-uusapan. Tama! Maaaring hindi yan deklaradong teritoryo, pero ang sovereign rights niyan ay nasa atin po. Pinagtibay po yan ng UNCLOS. Biro mo ayan po, yung sinasabi ni Digong na papel lang yan, tapon ko yun. Ganyan ang mindset ng mga DDS eh. Papel lang yan, tapon yan. Ang mindset ni Marcoleta, bato-bato lang yan, walang West Philippine Sea. Aray ko. Biro mo ang mga dayuhan na nagsasabi sa inyo ang West Philippine Sea. Ito ang arbitral ruling. Kami ang UNCLOS. Na sabi niyan, na obserbahan namin yan. Kayo ang nanalo. Magsaya kayo. Hindi. Hindi sila nagsasaya. Yung mga ibang Pilipino natin, dapat nagdiriwang po kayo sa atin yan. Hindi mo mapakinabangan ngayon. Pero sa mga kinabukasan, sa salinlahi mo, sa darating na panahon, ayaw mo bang gigising sila? Bansa pa rin nila ang tinatapakan nila? Soberanya pa rin ng Pilipinas ang tinatapakan nila. Gusto mo ba sila matulad sa dati? Na hirap-hirap makuha ang kalayaan? Kailangan pa dumanak maraming dugo para makuha ang kalayaan? Hanggat nandito yung kalayaan sa harap mo, hanggat nandito yung kalayaan, tinatamasa mo, di ba? Hanggat nandito yung kalayaan, samantalain mo. At yung kalayaan, ipagtanggol mo dahil maraming dugo ang dumanak para sa kalayaan, tinatamasa mo. Yan po lagi natin tandaan. Ang kalayaan po, hindi po nakuha yan ng basta-basta. Ang kalayaan po, ilang buhay ang nagbuwis dyan. Oo, nandito na po tayo sa modernong panahon. Pero, sa modernong panahon, nandun pa rin ang salitang kalayaan na tinatamasa mo. Ngayon, tayo na po ang sinusubok ng panahon. Tayo na po ang representante ng pagkakataon na sinusubukan po ang ating kalayaan. Kinukuha po ang ating nasasakupan. Ang soberanya po ay natatapakan. Sana naman po kumilos tayo. Sana naman po makitaan tayo ng
pagtayo. Di ba? Kasi walang magtatanggol dito. Huwag natin hintayin yung USA. Magsimula to sa atin dahil tayo to, nandito tayo. Tayo ay Pilipino tayo. Huwag nyo kakalimutan yan. Ang masakit lang, tayo, bilang Pilipino, yung mga pro-China dyan, ng mga civilian, traidor. Pero mas masakit po, politiko ka, dublado ang katraidoran mo eh. Bakit? Ikaw mismo ay bahagi ng sariling gobyerno na magpoprotekta sa kasarinlan ng ating bayan, ikaw pang tumatalikod at nagpapakaahas. Yung po masakit eh. Kaya mga kupal po ang mga taong pumapabor sa China ng mga senador na yan. Yang siyam na yan, nakikita nyo. Grabe kayo. Kung kaming sibilyan, mapapatawad mo eh. Mapapatawad natin sarili natin kung nagiging pro-China ang ibang sibilyan. Mapapatawad natin. Pero ikaw mismo, bahagi ka ng gobyerno, ikaw mismo tumatalikod sa sarili mong gobyerno na kinabibilangan mo. Kupal ang tawag dyan. Patayin mo si BBM? No joke. Hindi man nila kilalanin yung pangalang West Philippine Sea, ay dapat kilalanin nila nitong China ang ating karapatan sa area na yan. Kasi nga, yan ay exclusive economic zone na merong lapad o area na 200 nautical miles. Yan ang dapat kilalanin ng China. Kaya sa mga kapwa ko Pilipino, na katulad nito mga senador natin na hindi pumirma sa resolusyon para kundinahin ang mga pahayag o kritisismo ng Chinese Embassy, mahiya naman po sana kayo. Kung sinabi noon ng Pangulo na mahiya ang mga kurakot, mahiya rin po kayo dito sa issue na ito ng West Philippine Sea. Dahil yan po ay karapatan ng bawat Pilipino. Ano man po ang kulay na iyong dinadala, maging ikaw ay pula, ikaw ay dilaw, ikaw ay pink, ikaw ay asul, ikaw ay berde, lalong-lalo na sa mga berde. Ang pakiusap ko, pagdating sa West Philippine Sea, kampihan nyo po ang Pilipinas. Tama. Pagdating po sa pagtatanggol sa bayan, walang kulay yan. Walang kulay yan. Isa lang ang mamamayaning kulay yan, kayo manggi. Yan lang ang kayo manggi lang po, mamamayaning kulay yan. At yung kayo manggi na yon, yun ang Pilipino. Tayo yun eh. Tayo po yun. Huwag natin kalimutan yun. Maaaring masasabi ng iba dyan na, drama, kalayaan. Nasasabi mo yan. Nasasabi nyo yan. Wala tayong laban dyan. Anong gagawin natin? Sige nga. Kung ganyan ang mindset ng ibang mga kababayan natin, wala tayong laban. Makipagsikasundo tayo, makipagkasundo. Yan kasi mahirap eh. Hindi po acceptance palagi. 'Di ba? Minsan pangit din yung malagi kang nag-accept eh. Accept mo lang. Sorry ah. Oh, okay. Patawarin mo na ako uli ah. Okay. Hindi ganon. Hindi po ganon. Kailangan minsan may paninindigan ka. Minsan sitayin mo. 'Di ba? Minsan sitayin mo. Kung pagkakaloob ng sitwasyon, sitayin mo. Ipakita mo na hindi mo nagugustuhan. Ipakita mo na nakaka-apa ka na. Ganun eh. Hindi pwede pala, ginawa ka na kasalanan. Okay, sorry. Okay. Wala problema. Hindi kita kaya eh. Diba? Alam nyo, nakaka-alarma yung nangyayari ngayon. Nakaka-alarma po. Diba? Nakaka-alarma. Hindi po ganyan. Hindi po ganyan. At tayo dito, dadaan tayo sa tinatawag na buhay. Dadaanan lang natin tong buhay. May papalit sa atin. At wag naman sana, dumating ang pagkakataon na pumapalit sa atin, wala na silang tinutuntungan ng Pilipinas. Mas nakakalungkot po yun. Diba? Mas sinisisi ka ng apo mo, kaapo-apuha mo na, pusang ina kasi sila lolo eh. Hindi man lang pinagtanggol ang Pilipinas eh. Gusto niyo po ba yung ganon? Patay na kayo, sinisisi pa kayo ng salin-lahi nyo? Ang pangit naman ng ganon. Ngayon, pakita natin lumalaban. Pakita natin na tayo ay hindi papagapi para sa lupang inirang. Diba? Dahil ito po ay karugtong ng ating buhay. Hanap buhay po yan ng ating mga Pilipino mangingisda. Sa pagkainan po natin, nandiyan po ang mga likas na yaman, katulad ng mga isda, mga seafoods, na maaaring mabili natin sa mas murang halaga. Kung malaya lang sanang nakakapangisda ang ating mga Pilipino mangingisda dyan. Hindi po nila ito pinirmahan. Ano po ba ang nais nilang ma-achieve dito? Natatakot po ba sila sa China? Hindi po tayo dapat matakot.
Kasi tayo po ay ipinanganak na nananalaytay sa ating dugo, ang dugo ng bayani. Tama. Marami na po ang sumubok na sakupin ng Pilipinas. Pero sa bandang huli, hindi po sila nagtatagumpay. At ganito rin po ang China, lalo na hindi po tayo nag-iisa sa laban na ito. Pinagtibay po ng UNCLOS ang ating karapatan dyan. Ito po ay kinikilala sa international scene. Kinikilala po ito ng mas maraming bansa, maliban sa China. At saka pinakamalungkot pa nito, mga kababayan, may mga vlogger, may mga media na mistulang ini-echo ang pro-China narrative. Ako, gusto kong i-call out po si Charlie Manalo, no, na nagsulat ng pumapabor, ang kanyang column ay pumapabor sa naratibo ng China. Bilang isang kapwa Pilipino, ang tanong ko lang sa'yo, Mr. Charlie Manalo, ano po ba ang kapakinabangan sa inyo kung sakasakaling tutulungan nyo po ang pro-China narrative na makarating sa kamalayan ng marami nating mga kababayan? Ano po ba ang magiging benefit po niyan sa atin? Kung magagawa mo po yung ipaliwanag sa akin, nang mabuti, di maayos, di ba? Pero duda ako na kaya mong ipaliwanag yan nang mabuti kasi kinikilala po ng buong mundo ang karapatan ng Pilipinas pagdating sa West Philippine Sea. Tanging China lang po na Biro mo kinikilala ng buong mundo na sa atin ang West Philippine Sea. Pero ang sariling Pilipino, pinagkakalulo ang sariling Pilipinas. sa ating teritoryo, sa ating karapatan, ang hindi sumasang-ayon dyan. Kaya wala pong dahilan para kampihan mo yan. Kung sino man ang gusto mong kampihan politiko sa ating bayan, nasa sayo na yan. Pero sana sa issue ng West Philippine Sea, ay sundin mo kung ano ang nasasaad sa batas na kinikilala ng mga ibang bansa at ng ating bansa. Huwag tayo magpapabuli. Hindi dahil malaki ang China ay talagang tayo ay dapat pamayanihan na ng takot. Hindi po ganyan ang Pilipino. Ang Pilipino po ay pinanganak na likas ang katapangan Yes! na nananalaytay sa dugo natin Pilipino. Tsaka sa mga hindi pumirma ng resolusyon, total hindi nyo pinirmahan para makabawi naman po kayo sa inyong kahihiyan na inyong dinala sa inyong mga sarili. I would like to suggest na gumawa po sana kayo ng bagong resolusyon. Gumawa kayo na kung ano po yung nasa dulo ng ating pambansang awit na lupang hinirang, palitan nyo na po. Kasi hindi naman po kayo handa mamatay para sa ating bayan. Yun ang malupit doon. Palitan nyo na ang pambansang awit. Diba? Palitan nyo na po ang pambansang awit. Hindi naman kayo handang mamatay para sa bayan eh. Biro nyo, mula nang kayo'y nag-aaral, hanggang sa kayo'y magtapos, hanggang sa kayo'y magtrabaho, kinakanta nyo yan palagi eh. Ang mamatay nang dahil sa'yo. Tapos ngayon, nakailangan na ang buhay mo para sa bansa mo. Pagkalulu mo, what the fuck? Diba? Nakaupo ako, lumalamon sila. Masasaya itong aking mga kaibigan. Abot kamay nila ang bunga ng puno. Dahil balikat ko ang ginawang tuntungan. Habang namimitas lalong natatakam, sila ay para bang wala ng kabusugan. Kahit alam nilang mayroong mga langgan, at ang aking paa ang siyang inuupakan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka ang puno ay tuluyan nang maubusan ng bunga. Nakaupo ako, nagbabantay sila. Ang mga aso ko'y laging maaasahan. Hindi ko lang alam ang binabantayan. Ito bang puno o itong aking upuan? Itali ko kaya sa bahay ng langgam? Maglilingkod ba o maghahari-harian? Masasagot lamang ang malaking tanong kapag ako ay nawala na ng tuluyan. Nais ko nang magpahinga, marami na akong nagawa at natulungan.
Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Daming naupo, walang solusyon. Daming nangako, naging ilusyon. Ikaw ang sagot-sagot sa aming tamong-tamo. Ikaw ang boses sa aming bulong. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Ang mga sugat, ikaw ang lumunas. Saradong isipan, ikaw ang nagbukas. Bayan, inuna mo, hindi banyaga. Gintong puso ay kahanga-hanga. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nilalait ka at sinisira ng kinakaya mo para sa bayan. Ikaw ang aming tagumpay, bonbon, walang kapantay. Nais ko nang magpahinga. Marami na akong nagawa at natulungan. Ako'y labis na nag-aalala, baka itong mga aso ay maulol at magwala. Nakaupo